topic natin is about itong rolling offset. Ito kunwari yung publication drawing natin na sample. Nakaroll yung tubo natin. Yan, mayroon siyang bill of materials. So, isolve natin yung pinakasukat niya dito or travel. At itong elbow kung ilang degree siya. Yan. So, ito yung mga sukat natin. Yan, yung set niya. Mag-isosolve natin ito dito is ano yung C niya or yung run dito. Anon siya. Wala siyang sukat. So, mag-triangle tayo muna. Yan yung first step niya. So, tayo yung triangle na ganyan. Yan. Ito C 1,500 siya or si E, tapos BC lagyan natin ng E. Ito si BCC is yung walang sukat. Ito si A is 1,500. Si B is yan yung sukat niya sa taas 1,259 yung sukat niya. So, paano kunin nito si C? So, ito yung maging formula niyan. Si square root of A square plus B square. So, ano ibig sabihin ng square sa mga hindi marunong sa dito? So, ibig sabihin niyang square, katulad nito. So, ilagay natin dito yung sample. So, katulad nito, pag sinabing square, so yung 1,500 mo, times mo rin yun sa 1,500. So, ganyan yung maging resulta niya. Tapos, i-plus mo na sa B square. Ito yung B niya is 1,259 times 1,259 uli. Yan yung maging sistema niyan. So, ito, isusolve natin to. So, mangyari nito is square root of 1,500 square plus 1,259 square. So, 1958 answer. So, meron tayong answer dito. So, 1958 siya. So, dito is itong sira natin is 195. Dito 1958 siya dito. So, masosolve na natin ito dito. Si travel natin. So, gamitin natin ito si 1958. At saka itong, mayroon tayong height na 130 dito si set. Oh. Ito rin si set. Ito yung sukat ni set. So, gagawa ulit tayo ng triangle. Ganyan siya. Dito naman si 1958 natin. Tapos, ito si height natin. Ito. Kasi dito yon. Yan. Si 1350. So, ganun pa rin. 1958 square plus 1350 square. So, 2378. 2378. So, ito para si travel is 2378. 2378. So, yun na yung sukat natin dito hanggang sa dito. Tapos, yung kulang natin is ito kung ano yung take off sa elbow na to. At sa ito. Para may minus na natin ito sa 2378 na travel natin.
So, tingnan natin dito sa materials yung elbow niya. Kasi kunin mo natin yung take off. So, 6 inch siya na schedule 40 na long reduce. Isosolve na natin yung angle ng elbow. At tandaan nyo, sa pag-solve ng angle sa elbow, dapat sa batok siya kunin. Dito. Hindi pwedeng baliktarin. Katulad nito. Drawing tayo. Ayan siya. Ayan. Yung pagkuha ng angle, dapat manggaling siya dito sa pinakabatok niya dyan. Diyan siya kunin. Dito naman sa kabila, diyan siya kunin. Yan. Hindi pwedeng dito yung angle na kukunin mo, patulad dito, ito kunin mo, tapos yung sukat niya dito, kasi magkabaliktad kasi yan. Tingnan natin dito. Di ba, yung sukat dito is 100. Yung sukat nito is 200. Tangent kasi yan. Pagkuha dito sa take off, tangent yung ginagamit yan. So, tangent is opposite over adjacent. Hindi pwedeng magbaliktaran yan. Pag dito kasi kunin ting angle dito, ang magiging opposite niya sa angle mo is 100. Tapos, i-divide mo sa, ito yung adjacent niya. Ayan. Adjacent. Ito yung opposite. So, 100 over 200. Yan yung magiging itsura niyan. Pag dito yung angle na kinuha mo, ito yung gusto mong angle na i-compute. Tapos, yung sukat mo dito sa angle dito naman yung angle na kunin mo, ito maging opposite mo dyan is 200. Ang magiging adjacent mo rin yan is itong 100. So, ang mangyayari sa inyo, magiging 200 yung opposite mo, 100 yung adjacent mo. Kaya, mali na yung pag-compute mo ng angle. Ayun, i-apply natin yun siya dito. So, katulad yan. Ito yung elbow natin. Dito natin kunin yung angle niya, dito sa pinakabatok niya. At sa dito naman, hindi siya pwedeng dito. Dito rin siya. Dito siya. Yan, yung angle niya. So, unahin natin to. So, isolve natin yung angle. Since nakaganyan lang naman siya, naka-dito siya dito. Yung angle niya dito is parehas lang yan dito. So, itatriangulate natin para malaman natin yung angle. So, kukopyahin lang natin to. So, magiging ganyan yung itsura niya. Yung itsura niya. Ito yung B, ito yung 1259. Yan. Tapos dito naman, yung isa is 15. So, ito naman yung kukumpute ang angle natin dito. Dito siya. Ayan. Ito yung batok ng ano natin. Ayan. So, tangent siya. Tangent. So, ba't sinasabing tangent? Kasi, ang given natin is opposite over adjacent. Hindi pwedeng adjacent over opposite. Ito yung required na angle natin, hinahanap natin. So, yung opposite natin is 1,500. Pag dito yung angle na hinahanap natin, yung opposite niya is, ito na rin yung maging opposite niya. Kasi tangent is opposite over adjacent. So, yung opposite natin is 1,500. So, yung adjacent natin ito is 1,259. So, divide lang siya. So, ganyan siya. Tangent siya, tangent.
1,500 divided by 1259 equals, tapos inverse lang siya, tapos tangent 49.9 or 50. So ito pala dito is, ito ang angle na to is nasa 50 degrees siya. Yan, 50 degrees. Tapos isolve naman natin itong isa. Triangulate na rin tayo. Isolve natin itong isa. Tapos ito, mayroon tayong sukat dito sa run kasi sinukat na to kanina, kinompute natin to. Ito yung 1958. Ito. Tapos yung hindi pala, dito pala. Yung height pala dito. Ito yung 1350 na height. Kukopya rin natin. Kukopya natin. Nakatayo lang tayo. Nakaganyan tayo. Tapos, yan. Yan. Kopya pa rin yan, kopya. Ito yung nakatayo natin. Ayan, nakatayo na yan. Ito yung 1350. So, 1350 yan. Tapos, yung nakaganyan natin, yung naka-flat lang, dito. Dito is wala siyang sukat. Kailangan pa natin i-compute naman natin dito kasi given naman yan yung 1259 saka ito. Katulad sa ginawa natin kanina, nag-triangulate din tayo, gumawa tayo ng ganyan. Square root of a square plus b square. So, ito yung 1259. 1259. Tapos yung dito is 15. Kasi dito kasi yun. Ito yun. 1,500. Ganyan yun. Oh. Ganyan siya dito. Yan. Isang triangle yan. Ganyan. Ganyan. Pag ipa-plot natin yan, ito magiging hitsura niyan dito. Ito siya. Ito yung isolve mo natin to. Ito yung 1350. Tapos ito naman yung niyan, walang sukat diyan. Kaya ito yung susolve mo natin. So ito yung 1259, ito yon plus ito. So naka-triangle na tayo. So ito yung kulang natin. So yun na yan. Yun na yung ginawa natin kanina, yung square root of 1,500 square plus 1259 square. Yan. So, 1,500 square plus 1259 square equals square root, answer equals, so 1958 siya, 1958. So ito pala, ayan yung sukat niya 1958. Yun din pala yung dito 1958 siya. Ito na yung 1958 natin. Ito 1 is niya, gamit ito at saka ito yung height. Pagkuha natin yung degrees niya dito. Yan. Meron tayong sukat. Yung magiging opposite natin, kasi dito yung angle na hinahanap natin, yung magiging opposite niya, itong 1958. Ito naman yung adjacent dito, yung pinaka-height niya, 1350. So yan, isusolve natin. So, tangent ulit yan. Yan. Tangent, opposite over adjacent. So, yung opposite niya is, ito yung angle na hanap natin. So, ito yung opposite niya. Yan. Ito yung adjacent. So, 1958 divided by 1350. So, yan, tangent yan na. So, 1958 divided by 1350 equals, so 55.4 siya. 55.4 degrees.
So, ito yung 55.4 degrees siya. Dito. 55 o 55 degrees na. So, ito na yung angle na na-compute natin. Tapos, yun, i-take off na natin to kung ano yung take off sa itong 55 o itong 50. So, yung pagkwenta yan sa take off, di ba yung take off natin sa 90 degrees is 229. Yung kanina natin, pinakita, equals 229. Yun ang take off natin sa 6 inches, sa 90 degrees. So, ganyan lang yung formula niyan is tangent, ito yung susunod natin. 55, ayan, divided by 2. Divided by 2. Then times mo sa dito 229 equals tangent 55 degrees divided by 2 equals times 229 na take off 119. Ito yung take off niya, 119. Yan yung take off sa 55 degrees. Tapos dito sa 50 degrees na naman, 50 degrees, so ganoon pa rin, tangent 50 degrees divided by 2 equals 50 degrees divided by 2, pwede natin i-close, equals times 229. So, tangent 50 degrees divided by 2, pwede natin i-close, equals times 229, 106.7 or 107. So yung 2378 natin, babawasan lang natin ng 119 at saka 107. And minus welding gap na dalawang joint. So 2378 minus 2378 minus 119 minus 107 equals, tapos minus 6 sa gap na 3mm dalawa, so 2146. So yung spool natin is ito is magiging 2146 na lang siya. So yun na yun, spool natin ay kakat natin.